Magandang araw sa inyong lahat ha. Araw na naman ng Huwebes, kaya naririto ang inyong Spokes Hour. At nandito po ako ngayon sa Terhar. Bakit? Dahil mahal po ang hotel at Airbnb sa Dahig. Kaya ang ginawa, pumunta ng probinsya. Pumunta ng probinsya dahil mas mura ang Airbnb at napakaganda naman po ng tanawin. Kaya po ang ginagamit ko ngayon as background ay yung background ng aking munting tinitirahan. Ano lang po siya ha, maliit siya. Para siyang kubo pero Dutch kubo na napakaganda sa loob, no? So po pwede naman po talagang pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay, no? Sa gaya ng nangyari ito. Siguro bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa Terhar. Pag-usapan po natin ngayon, abay, halatang halata po nila, nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, ano naman pakialam natin sa Taiwan? Taiwan naman talaga, kabahagi ng China. Sa mulat-mula, panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., kinilala natin ng One China policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS Maute nung sila'y lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang sitwasyon sa China, no? Kung sila talaga ay magdedeklara ng kanilang independensya, siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. Pati po Amerika, One China policy po yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila, no? Nakikisawsaw sila dahil nga doon sa strategic importance ng Taiwan. Unang-una, diyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles, no? Pangalawa, stepping stone din papunta ng China. At siyempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas. Yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapit lang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, targetin tayo ng China. Pwede ba naman yun? Nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na yung mid-range missiles, no? Na Typhoon missiles na kamuntik nang maging mitya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano